Ang huling kabanata ng mga hukom, kabanata 21. Ang kalalakihan ng Israel ay nagtipon-tipon sa Mispa at nangako kay Yahweh. Ang sabi nila, hindi namin pahihintulutan ang aming mga anak na babae na mapangasawa ng mga Benhamita. Pagkaraan niyon, pumunta sila sa Bethel at malungkot na humarap kay Yahweh. Hanggang gabi silang nakaupo roon at buong kapaitang nanangis. Sinabi nila, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit kailangan pang mawala ang isa sa mga lipi ng Israel? Kinaumagahan ng mga Israelita ay nagtayo roon ng isang altar at naghain ng mga handog para sa kapayapaan at nagsunog ng buong handog. Nagtanungan sila kung aling lipi ng Israel ang hindi nakiisa sa pagtitipon sa Mispa, sapagkat mahigpit nilang ipinangako na papatayin ang sino mang hindi humarap doon kay Yahweh. Labis nilang ikinalungkot ang nangyari sa mga kapatid nilang Benhamita. Ang sabi nila, ang Israel ay nabawasan ng isang lipi. Saan natin ikukuha ng mapapangasawa ang mga natitira pang Benhamita, sapagkat tayo'y sumumpang hindi na natin papayagang mapangasawa nila ang ating mga anak. Sinabi nila, ang lipi ng Israel ay may isang angkang hindi humarap kay Yahweh sa Mispa. Nalaman nilang hindi pumunta roon ang mga taga-Habes Gilead, sapagkat isa sa mga taga-Habes Gilead ay walang sumagot ng isa-isang tawagin. Kaya ang kapulungang iyon ay pumili ng 12,000 matatapang na kawal. Pinapunta sa Habes Gilead at inutusang patayin ang lahat ng taga roon, bata't matanda, lalaki't babae, liban sa mga dalaga. Nakakita sila ng 400 dalagang hindi pa nasisipingan at ang mga ito'y iniuwi nila sa Shiloh, sakop ng Kanaan. Pagkatapos sa mga Israelita ay nagpadala ng sugo sa mga Benhamitang nagtatago sa bundok ng Rimon. Ipinasabi nila, maaari na kayong umuwi sapagkat tapos na ang ating digmaan. Nag-uwian naman ang mga ito at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga-Habes Gilead, ngunit ang mga ito'y kulang sa kanila. Ikinalungkot nga ng mga Israelita ang nangyari sa mga Benhamita, sapagkat nagkalamat ang pagkakaisa ng mga lipi ng Israel. Kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng kapulungan. Ang sabi nila, walang natirang babaeng Benhamita. Ano ang gagawin natin para magkaasawa ang wala pang asawa? Hindi natin dapat pabayaang malipol ang alinman sa lipi ng Israel. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi mawala ang lipi ni Benjamin. Hindi naman natin maibibigay sa kanila ang kanilang mga anak, sapagkat isinumpa nating hindi papayagan na mapangasawa nila ang ating mga anak. Noon nila naalalang malapit na ang tauna nilang pista para kay Yahweh na ginaganap nila sa Shiloh sa hilaga ng Bethel, gawing timog ng Libona sa gawing silangan ng daan sa pagitan ng Bethel at Shechem. Sinabi nila sa mga Benhamita, magtago kayo sa ubasan at hintayin ninyo ang mga dalagang taga-Shiloh. Pagdaan nila roon upang magsayaw sa pista. Mangagaw na kayo ng inyong mapapangasawa at iuwi ninyo. Kapag nagreklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid, sasabihin na lang namin sa kanila na bayaan na kayo sapagkat kulang sa inyo ang mga dalagang nakuha namin sa Habes. Iyon naman ay hindi masasabing pagsira nila sa pangako sapagkat kinuha ninyo ng walang pahintulot. Ganun nga ang ginawa ng mga Benhamita. Bawat isa sa kanila'y pumili ng isa sa mga nagsasayaw at tinangay. Umuwi sila sa kanilang lupain.
itinayo ang kanilang mga lungsod at muling nanirahan doon. Samantala, ang ibang mga Israelita ay umuwi na sa kanya-kanyang lipi, pamilya at ari-arian. Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan.